Ano ang mararamdaman ninyo kung biglang ipahayag ng inyong 20 taong gulang na anak na babae na makikipag-ugnayan siya sa isang dayuhan? Dito sa Istanbul may isang 20 taong gulang na Turkish na anak, si Zera, na labis na nahuhumaling sa kulturang Pilipino. Ipinahayag niya sa kanyang mga magulang na susundan niya ang isang lalaking Pilipino sa Pilipinas upang magpakasal. Napilitang pumayag ang mga magulang na Turkish, ngunit isang mas malaking kaganapan ang sumunod na nagtulak sa kanila sa limitasyon. Ano ba ito? Wala bang modo ang mga kabataan sa Pilipinas? Ang dahilan, ang manugang na Pilipino, nang walang paunang abiso, ay pinalitan ng lahat ng appliances sa bahay ng kanyang biyenan sa Turkey. Ano ang magiging desisyon ng inang ito na hindi na makatiis? Iyon ay isang gabing umuulan, ilang taon na ang nakalipas noong Marso. Katatapos ko lang mamili sa palengke at pauwi na. Bumubuhos ang ulan, baliw na baliw ang wiper, ngunit nanatiling malabo ang paningin sa harap. Sa sandaling iyon, ang makina ay gumawa ng kakaibang tunog. Nagsimulang manginig ng husto ang sasakyan. Lumubog ang aking puso. Wag, pakiusap. Wag ngayon. Ngunit walang silbi ang aking panalangin. Tuluyan itong huminto sa gitna ng kalsada. Sinubukan kong paandarin muli. Ngunit wala akong nagawa. Hawak ang manibela, nanginginig ang mga kamay ko habang dinayal ko ang numero ng aking asawa. Mamut, nasira na naman ang kotse. Narinig ko ang buntong hininga ng asawa ko sa kabilang linya. Alam ko, pupunta na ako. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang asawa ko. Kinailangan naming tumawag ng tow truck. Pag-uwi namin, sinabi ni Mamut, kapag naayos ito, magiging maayos na ang lahat. Ngunit alam ko sa aking puso na ang sasakyang ito ay ang una at tanging pag-aari na binili ng aking asawa noong ikinasal kami. Sa loob ng mahigit 20 taon, sinamahan kami nito. Para kay Mamut, hindi lang ito sasakyan kundi patunay ng kanyang kabataan at pagmamalaki bilang haligi ng pamilya. Ngunit para sa akin, iba ito. Ang sasakyang ito, tulad ng aming buhay, ay unti-unting tumatanda at balang araw, tuluyan itong hihinto sa pag-andar. Ang takot na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap kami ng quotation mula sa repair shop. Isa na namang malaking gastos. Sabi ni Mamut, ayos lang, ngunit nag-aalala ako. Nang gabing iyon, nag-iisa akong nakatayo sa kusina. Binuksan ang pintuan ng lumang ref. Mahigit 20 taon na rin ito. Maingay at hindi na maisara ng mahigpit ang freezer. Gayon din ang washing machine. Sa tuwing mag-i-spin ito, nanginginig ang buong banyo at napakalakas ng ingay na naririnig sa kapitbahay. Ang screen ng TV ay madalas kumikislap at kalahati ng mga pindutan sa remote ay hindi na gumagana. Lahat ay sira, ngunit wala kaming pera upang palitan. Ang pagpapanatili lang ng pang-araw-araw na buhay ay napakahirap na. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Kailan pa kami magiging ganito? Kumihilik ang asawa ko sa tabi ko, ngunit hindi ako makatulog. Pinipigilan ako ng takot. Paano kung tuluyang masira ang sasakyan? Paano kung tumigil ang ref at masira ang lahat ng pagkain? Paano kung masira ang washing machine? Kailangan na ba naming maglaba sa kamay? Palalim ng palalim ang aking mga alalahanin, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Hindi ko alam noon na pagkatapos ng ilang buwan ang buhay ko ay lubos na magbabago at ito ay dahil sa aking anak, si Zera. Si Zera ay ang nag-iisa kong anak, 19 taong gulang noon, masigla at matalino. Katatapos lang niya sa high school at naghahanda para sa entrance exam sa universidad. Nais ko siyang makatapos sa isang magandang universidad, makahanap ng matatag na trabaho tulad ng guro o nurse at manatili sa Turkey kasama namin habang buhay. Ngunit ang tadhana ay iba sa aking mga plano. Ang simula ng pagbabagong ito ay nagmula sa isang maliit na interes ng aking anak. Sinimula ni Zera ang panonood ng mga Filipino teleserye 2 taon na ang nakalipas. Sa simula, hindi ko ito pinansin. Narinig kong mahilig manood ng dayuhang drama ang mga kabataan ngayon. Ang mga kaibigan niya ay nanonood din ng American o Mexican drama, ngunit iba si Zera. Gabi-gabi nakaupo siya sa harap ng laptop at nanonood lang ng mga teleserye. Noong una nakikita ko siyang tumatawa dahil sa mga nakakatawang eksena at naisip kong cute siya. Sumasaya ako kapag masaya ang anak ko. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Hindi lang nanonood ng teleserye si Zera. Sinimulan niyang pakinggan ang original Filipino music, naghahanap ng mga Filipino variety show, at naghahanap pa ng mga recipe ng lutuing Pilipino at sinubukan itong gawin.
Isang gabi nagulat ako nang makita ko si Zera sa kusina na naghahanda ng sinigang. Zera, ano yan? Ito ang sinigang inay. Filipino dish. Masarap daw. Ngunit noon, inakala ko na kuryosidad lang iyon ng isang kabataan at mabilis din itong lilipas. Pagkaraan ng isang taon, naghulog ng bomba si Zera. Inay, gusto kong mag-aral ng Tagalog, ano? Nahinto ang kamay ko sa paghuhugas ng plato at lumingon ako sa aking anak. Bakit ka mag-aaral ng Tagalog? Bakit hindi English? Seryosong sabi ni Zera, gusto ko ang kulturang Pilipino. Para lubos ko itong maintindihan, kailangan kong matutunan ang wika. Nag-alangan ako. Tagalog? Anong gagawin niya sa Tagalog dito sa Turkey? Hindi ko maintindihan. Nang makipag-usap ako sa asawa ko, pareho ang reaksyon niya. Ngunit ayaw kong sirain ang sigasig ng aking anak, kaya pumayag ako. Inisip ko, marahil, ito ay libangan lamang at susuko din siya. Ngunit seryoso si Zera. Nagsimula siyang mag-online classes. Nag-uukol ng ilang oras bawat araw sa pag-aaral ng Tagalog, grammar at vocabulary. Pagkaraan ng ilang buwan, nakakapagsalita na siya ng simpleng Tagalog. Nagulat ako, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng pangamba. Hanggang saan ito aabot? Naging totoo ang pangamba ko. Bago siya magtapos sa high school, sinabi ni Zera, gusto kong mag-apply sa Filipino Studies Department ng Istanbul University. Sa sandaling iyon, parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Filipino Studies? Hindi na ito libangan, kundi direksyon na ng kanyang buhay. Tumutol ako. Zera, anong gagawin mo sa Filipino Studies? Pumili ka ng mas praktikal na kurso, ngunit nagpumilit ang anak ko. Inay, gusto kong maging interpreter sa pagitan ng Pilipinas at Turkey. Ito ang pangarap ko. Sa simula, tumutol din si Mamut, ngunit sa huli ay nahikayat siya ng sigasig ni Zera. Napilitan din akong pumayag dahil gusto kong maging masaya ang anak ko. Pagkaraan ng ilang buwan, nakapasa si Zera sa Filipino Studies Department. Umiyak siya sa tuwa. Umiyak din ako, ngunit iba ang luha ko. Kasabay ng kagalakan, may pangamba. Saan kaya dadalhin ang desisyong ito ang aking anak? Hindi ako nagkamali sa aking pangamba. Ito ay simula pa lamang. Ang simula ng paglalakbay ng aking anak, patungo sa bansang iyon, sa Pilipinas. Pagpasok ni Zera sa universidad, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa bahay, maayos pa noong mga unang buwan. Nakatira si Zera sa dorm sa Istanbul, masipag mag-aral, umuuwi tuwing weekend, at ibinabahagi ang kanyang buhay sa kolehiyo, masiglang nagkukuwento tungkol sa kulturang Pilipino. Natutuwa ako na masaya ang anak ko, ngunit iba ang reaksyon ng mga tao sa paligid, lalo na ang kapatid ko, si Fatima. Mas bata si Fatima sa akin ng 3 taon, prangka at praktikal. Isang araw, bumisita si Fatima sa bahay at nakita si Zera na nag-aaral ng materyales sa Tagalog. Sabi niya, Ate, anong ginagawa ni Zera sa pag-aaral ng Tagalog? Para saan yan? Ngumiti ako ng may pag-aalinlangan. Gusto niyang maging interpreter, umismid si Fatima. Interpreter? Ilang Pilipino ba mayroon dito sa Turkey? Magiging trabaho ba yan? Hindi ako nakaimik dahil tama si Fatima. Gaano ba kalaki ang pangangailangan para sa Tagalog interpreter sa Turkey? Nagdududa rin ako, ngunit ayaw kong sirain ang pangarap ng aking anak. Nagpatuloy si Fatima. Ate, maging prangka tayo. Nag-aalala ako na magsisi si Zera balang araw. Sobra siyang nahuhumaling sa kulturang Pilipino. Paano kung balang araw ay sabihin niya na gusto niyang pumunta sa Pilipinas? Lumubog ang puso ko sa sinabing iyon. Pumunta sa Pilipinas? Hindi ko kailanman naisip ang posibilidad na iyon. Hindi. Hindi ganyan si Zera. Ngunit umiling si Fatima. Ate, napaka-inosente mo. Hindi mo naiintindihan ang mga kabataan ngayon. Sila ay punong-puno ng pantasya tungkol sa ibang bansa. Lalo na ang mga nahuhumaling sa Pilipinas. Ginagawa nilang paraiso ang Pilipinas. May mga babae pa nga na gustong magpakasal sa lalaking Pilipino. Ang salitang kasal ay tumama sa aking isip. Makikipag-ugnayan ba si Zera sa lalaking Pilipino? Hindi. Sinubukan kong tawanan ang sinabi ni Fatima. Hindi mangyayari iyon. Matalino si Zera. Ngunit ang babala ni Fatima ay umukit ng malalim sa aking puso. Mula ng gabing iyon, tiningnan ko si Zera ng may ibang pananaw. Mayroon kaya siyang pantasya tungkol sa Pilipinas? Gusto ba niyang umalis sa Turkey? Nang umuwi si Zera sa weekend, maingat akong nagtanong, Zera, kumusta? Masaya ka ba sa pag-aaral ng Tagalog?
Sumagot si Zera nang nakangiti. Sobrang saya, inay. Mabait ang propesor at marami akong natutunang kaibigan. Gusto ko pang matuto ng higit pa tungkol sa kulturang Pilipino. Nagtanong pa ako, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas balang araw? Nagliwanag ang mata ni Zera. Oo naman. Kailangan kong pumunta doon. Gusto kong makita ang Maynila, ang Cebu. Lumubog ang puso ko. Gusto lang niya sigurong magbakasyon, pinatahimik ko ang sarili ko. Ngunit patuloy na lumalaki ang pangamba. Pagkaraan ng ilang linggo, bumisita ang kapitbahay naming si Tita Emine. Aishe, narinig kong nag-aaral ng Tagalog ang anak mo? Umiling si Tita. Aba, anong nangyayari sa mga kabataan ngayon? Gusto lang nila ang dayuhang bagay. Maganda rin naman ang turkey. Ngumiti ako ng may pag-aalinlangan, ngunit hindi ako naging komportable. May isa pang kapitbahay ang sumali. Ang anak ko nahuhumaling din sa Pilipinas. Araw-araw, OPM ang pinakikinggan, hindi na nakikinig sa magulang. Takot lang ako na baka balang araw ay sabihin niya na magpapakasal siya sa lalaking Pilipino. Nang marinig ko iyon, namutla ako. Kasal na naman! Ito ang sitwasyong pinakakinatatakutan ko. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Mamut, Mamut, nag-aalala ako na baka gustong pumunta ni Zera sa Pilipinas. Kalmadong sumagot si Mamut. Magbakasyon? Ayos lang siguro yun. Okay lang naman na makita ng mga kabataan ng mundo. Hindi bakasyon. Paano kung gusto niyang manirahan doon? Tumawa si Mamut at tinapik ang aking balikat. Huwag kang masyadong mag-alala. Anak natin si Zera. Hindi niya tayo iiwan. Sana tama ang asawa ko. Ngunit hindi madaling mawala ang pangamba. Pagkaraan ng ilang buwan, nagkatotoo ang kinatatakutan ko. Nagsimula ang bakasyon sa tag-init at sinabi ni Zera na pupunta siya sa Antalya kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumayag ako, natural lang na magbakasyon ang mga kabataan. Pagkaraan ng isang linggo, umuwi si Zera. Iba ang hitsura niya. Puno ng kaligayahan ang kanyang mukha at iba ang kislap ng kanyang mga mata. May espesyal na nangyari. Habang naghahapunan, maingat na sinabi ni Zera, Inay, may sasabihin po ako. Nanginginig ang tinidor sa aking kamay. May malaking bagay itong ipapahayag. Nag-atubili si Zera pagkatapos ay nagsalita. May nakilala akong isang napakabait na tao sa Antalya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang puso ko. Tumingala si Mamut at tiningnan ang aming anak. Napakabait na tao. Boyfriend? Tumango si Zera. Opo, boyfriend. Ang pangalan niya ay Marco. Marco? Hindi to pangalang Turkish. Naging tuyo ang aking mga labi. Marco? Anong pangalan iyon? Huminga ng malalim si Zera. Siya po ay Pilipino. Sa sandaling iyon, bumalot ang katahimikan sa hapagkainan. Binitawan ni Mamut ang tinidor. Tinitigan ko ang aking anak. Pilipino? Naging totoo ang babala ni Fatima. Nanginginig ang boses ko, ngunit sinubukan kong maging kalmado. Pilipino? Paano kayo nagkakilala? Nagsimulang magpaliwanag si Zera. Nagkakilala sila sa isang coffee shop sa tabing dagat sa Antalya. Nag-iisa si Marco, nag-aaral gamit ang laptop. Nang magtama ang kanilang tingin, lumapit ang lalaki. Si Marco ay isang exchange student sa Istanbul University. History ang kurso. Habang nakikinig ako sa aking anak, sumikip ang dibdib ko. Exchange student? Hindi ba ibig sabihin niyan ay babalik na siya sa Pilipinas? Kung ganoon, bakit kayo nakikipag-ugnayan? Tanong ni Mamut. Kailan babalik ang lalaking iyon sa Pilipinas? Nagdilim ang ekspresyon ni Zera. Sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo? Hindi ba ibig sabihin yan ay maghihiwalay na sila? Ngunit umiling si Zera. Hindi po. Magpapatuloy po kaming makikipag-ugnayan at magkikita ulit balang araw. Nanginginig ako sa galit. Zera, maging makatotohanan. Gaano kalayo ang Pilipinas mula rito? Hindi ganoon kadali na magkita ulit. Nagluha ang mga mata ni Zera. Inay, seryoso po ako. Mahal ako ni Marco. Bumuntong hininga si Mahmud. Huminahon muna tayo at pag-isipan. Masyado pa tayong emosyonal. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakikipag-ugnayan ang anak ko sa lalaking Pilipino at aalis na ito. Tinawagan ko si Fatima. Pagkatapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, bumuntong hininga si Fatima. Ate, sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Alam kong mangyayari ito. Naluluha ako. Anong gagawin ko, Fatima? Paano kung balang araw ay sabihin ni Zera na gusto niyang pumunta sa Pilipinas?
Desididong sinabi ni Fatima, "Wag na wag. Kailangan mo siyang putulin ngayon bago pa bumalik ang lalaking iyon sa Pilipinas. Ngunit naisip ko ang mga mata ng aking anak, ang katapatan sa mga iyon. Kung pipigilan ko siya, masisira lang ang relasyon namin ni Zera." Kinabukasan ng umaga, kinausap ko si Zera ng kamilang dalawa. "Zera, ayaw kang masaktan ni inay. Napakalayo ng Pilipinas. Kapag umalis ang lalaking iyon, mahirap na kayong magkita ulit." Tumango si Zera. "Alam ko po, inay. Ngunit maghihintay ako." Ang salitang maghihintay ay sumakit sa aking puso. Seryoso ang aking anak. Pagkaraan ng isang linggo, bumalik sa Pilipinas ang lalaking iyon, si Marco. Nalungkot si Zera, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Nag-i-text siya araw-araw at nag-video call. Nakikita ko lang siya. Umaasa na sa paglipas ng panahon. Kusang maghihiwalay sila. Ngunit iba ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpatuloy ang relasyon at tila lalo pang lumalim. Pagkaraan ng isang taon, dumating ang sandaling pinakakinatatakutan ko. Lumipas ang isang taon. Isang araw ng taglagas, si Zera ay nasa ikalawang taon na sa universidad. Lubos na gumaling ang kanyang Tagalog. Nakita ko ang pagtuon niya sa pag-aaral at unti-unti akong kumalma. Siguro, matatapos na rin ang relasyon nila ni Marco sa paglipas ng panahon, naisip ko. Ngunit nagkamali ako. Isang ordinaryong weekend din iyon. Umuwi si Zera at naghapunan kaming magkasama. Habang kumakain, biglang sinabi ni Zera, "Inay, may mahalaga po akong sasabihin." Nagkatinginan kami ng asawa ko. Seryoso ang ekspresyon ni Zera. Tila gumawa ng isang malaking desisyon. Huminga ng malalim si Zera. Nagpasya po kami ni Marco na magpakasal. Sa sandaling iyon, nahulog ang kutsara sa kamay ko. Ang ingay ng pagbagsak ng kutsara sa sahig ay umalingaw-ngaw sa hapagkainan. Nakatitig si Mahamut sa aming anak na parang haligi. "Ano?" Nanginginig ang boses ko. "Kasal ang sinasabi mo?" Tumango si Zera. "Opo, pinag-isipan po namin itong mabuti. Mahal na mahal ako ni Marco, at mahal ko rin siya." Hinampas ni Mahmud ang mesa. "Zera, ilang taon ka pa lang? 20 taon ka pa lang. Anong kasal?" Ngunit hindi umatras si Zera. "Pinag-isipan ko pong mabuti. Ang edad ay numero lang." Sumikip ang lalamunan ko. "Zera, alam mo ba kung gaano kalayo ang Pilipinas? Paano ang pamilya? Kailan ka namin makikita?" Naluluha ang mata ni Zera. "Inay, babalik po ako dito at maaari po kaming mag-video call." "Video call? Papalit ba iyon sa pamilya?" Umiling ako. "Hindi, Zera. Hindi papayag si inay." Nang gabing iyon, naging battleground ang bahay. Nagalit si Mamut, umiyak ako, at pumasok si Zera sa kanyang silid at isinara ang pinto. Kinabukasan ng umaga, nagmungkahi si Mamut. "Magkaroon tayo ng family meeting. Tawagin din natin si Fatima." Tumango ako. Hindi ko kayang harapin mag-isa ang problemang ito. Pagkaraan ng ilang araw, nagtipon ang pamilya sa sala namin. Ang kuya ni Mamut, ang kapatid ko, si Fatima, at ang nanay ni Mamut, lola ni Zera. Seryoso ang ekspresyon ng lahat. Nakaupo rin si Zera, ngunit nakayuko. Si Fatima ang unang nagsalita. "Zera, narinig kong gusto mong magpakasal sa lalaking Pilipino. Totoo ba?" Mahinang sumagot si Zera. "Opo, tita. Totoo po." Bumuntong hininga ng malalim si Fatima. "Nasa Katinuan ka ba? Alam mo ba kung nasaan ang Pilipinas? 12 oras ang biyahe sa eroplano. Magkano ang gagastusin namin para bisitahin ka? At gaano ka kadalas makakauwi para bisitahin kami?" Hindi nakasagot si Zera. Ang kuya ni Mamut ay nagsalita rin. "Zera, ang kasal ay hindi lang pinapanatili ng pag-ibig. Tingnan mo ang katotohanan. Gaano mo kakilala ang lalaking iyon? Ang pamilya niya? Ang buhay sa Pilipinas? Wala kang alam, hindi ba?" Ang lola ni Zera ay sumali. "Apo, pakinggan mo si Lola. Kung pupunta ka sa Pilipinas, baka mamatay si Lola nang hindi ka na nakikita. Matatanggap mo ba iyon?" Nang marinig iyon, nagluha si Zera. Hindi ko na napigilan. "Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan." Ngunit nagpatuloy ang lola. "Nagsasabi lang ako ng totoo. Maaari akong mawala anumang oras. Ang apo ko ay nasa malayo. At hindi ko man lang siya makikita sa huling pagkakataon." Nagsimulang humikbi si Zera. "Lola, pasensya na po." Muling nagsalita si Fatima. "Zera, maging tapat tayo. Ilang beses mo lang nakita ang lalaking iyon. Pagkaraan ng isang linggo, nagvi-video call na lang kayo ng 1 taon.
Paano mo nasabi na true love iyon? Tumingala si Zera. Tita, hindi sinusukat ang pag-ibig sa oras. Alam ko kung sino si Marco. Ngumisi si Fatima. Oo, sa tingin mo, alam mo. Ngunit iba ang buhay may asawa. Hindi ito romance. Nagpatuloy ang pagpupulong ng mahigit 2 oras. Lahat ay tumutol. Patuloy na umiiyak si Zera. Umiyak din ako. Huling nagsalita si Mamut. Zera, gusto kang maging masaya ni tatay, ngunit masyadong minadali ang desisyong ito. Maghintay ka man lang hanggang makatapos ka ng kolehiyo. Pagkatapos, pag-isipan mo ulit. Umiling si Zera. Hindi po ako makapaghintay. Nagtatrabaho na si Marco ngayon sa Pilipinas at gusto ko na ring pumunta doon at manirahan kasama siya. Nang marinig ko iyon, sumabog ako. Zera, iniwan mo na ba ang pamilya mo? Paano kami? Hinawakan ni Zera ang kamay ko. Inay, hindi ko po kayo iniiwan. Gusto ko lang na manirahan kasama ang taong mahal ko, ngunit inalis ko ang kamay ko sa kanya. Nang gabing iyon, walang konklusyon ng meeting. Lahat ng pamilya ay tumutol at ayaw sumuko ni Zera. Nang umalis si Fatima, bumulong siya sa akin. Ate, kailangan mong maging matatag. Kung papayag ka ngayon, pagsisisihan mo habang buhay. Hindi ako nakasagot. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa kapitbahay. Ang anak ni Aishe ay magpapakasal sa lalaking Pilipino. 50 taon pa lang at mag-aasawa na. Nakilala lang sa internet, ang mga bulungan ay patuloy. Tinitingnan ako ng mga customer sa tindahan nang may kakaibang tingin. Isang tita ang nagsabi, Aishe, palpak ka sa pagpapalaki sa anak mo, hindi ba? Paanong sa edad na 20, mag-aasawa na sa dayuhan? Hindi ako nakapagsalita at namula ang mukha ko. Isa pang kapitbahay ang mas prangka. Ang pangarap ng mga kabataan ngayon ay makilala ang lalaki sa internet at manirahan sa ibang bansa. Mag-ingat ka, baka scam iyan. Ang salitang scam ay umukit sa aking isip. Dinidaya ba ako ni Marco? Masama ba ang intensyon niya? Gabi-gabi, nananaginip ako. Nakita ko ang anak ko na umiiyak mag-isa sa Pilipinas. Nakita ko si Zera na humihingi ng tulong, ngunit hindi ako makapunta. Pagkagising ko sa umaga, basa sa luha ang unan ko. Nagdurusa rin si Mamut. Gabi-gabi bumubuntong hininga siya at dumami ang beses na naninigarilyo siya. Isang araw, sinabi ni Mamut, Asawa ko, pag-isipan natin, magiging masaya ba talaga si Zera sa Pilipinas? Umiling ako. Hindi ko alam. Ngunit sa ganitong sitwasyon, hindi masaya ang anak natin at hindi rin tayo masaya. Nag-alok si Mamut. Kilalanin natin ang lalaking iyon. Kailangan nating makita siya ng personal para makapagdesisyon. Nagulat ako. Kilalanin? Pag-aralan natin ang lalaking iyon ng personal. Hindi tayo dapat magpasya batay sa tsismis at pangamba. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli ay pumayag ako. Sinabi ko kay Zera, papuntahin mo si Marco. Gusto namin siyang makita ng personal. Nagliwanag ang mukha ni Zera. Talaga po? Inay, salamat po. Ngunit magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Kapag nakita ko ang lalaking iyon, magbabago ba ang isip ko o lalo akong tututol? Pagkaraan ng 1 buwan, dumating si Marco sa Turkey. Hindi namin siya sinundo sa airport. Si Zera ang sumundo sa kanya. Naghihintay kami ni Mamut sa bahay. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan ang mga palad ko. Balisang tinitingnan ni Mahmud ang relo. Bandang 3 p.m. tumunog ang doorbell. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Nakatayo si Zera sa pinto. Sa tabi niya ay isang matangkad na lalaki. Iyon si Marco. Itim ang buhok, nakasalamin, at mukhang sibilisado. Magalang siyang yumukod. Magandang araw po. Ako po si Marco. Isang karangalan na makilala kayo. Ang Turkish niya ay hindi matatas, ngunit mararamdaman na nag-practice siya. Nagulat ako. Marunong kang mag-Turkish? Ngumiti si Marco. Konti lang po. Gusto ko lang na magbigay galang sa aking biyenan. Ang kilos na iyon ay nagpaantig sa aking puso. Kahit papaano may intensyon siya, pinapasok ko sila. Umupo kami sa sala at nagkatinginan ng may pag-aalinlangan. Si Mamut ang unang nagsalita. Ginoong Marco, anong trabaho mo sa Pilipinas? Magalang na sumagot si Marco. Nagtatrabaho po ako sa marketing department ng isang kumpanya sa Maynila. Noong nakaraang taon lang po ako pumasok. Tumango si Mamut. Ayos ba ang sweldo? Tapat na sumagot si Marco. Bago pa lang po ako,
Kaya hindi pa po kalakihan ang sweldo, pero walang problema sa buhay. Mas gaganda po ito kapag na-promote ako. Nagtanong din ako, kumusta ang pamilya mo? Magkasama ba ang mga magulang mo ngayon sa Maynila? Opisyal po ang tatay ko at housewife po ang inay ko. Nagpatuloy ang pag-uusap. Seryosong sinasagot ni Marco ang bawat tanong. Magalang siyang magsalita at marespeto ang kanyang ugali. Pinagmasdan ko ang lalaking ito. Mahal ba talaga niya ang anak ko? O gusto lang niyang mag-asawa at umalis? Dumating ang oras ng hapunan. Naghanda ako ng tradisyonal na lutuing Turkish lamb kebab at pilaf. Masarap kumain si Marco. Ang sarap po ng pagkain. Ang sarap po talaga ng lutuing Turkish. Sabi ni Zera, marami siyang nakain na lutuing Turkish nang exchange student pa siya sa Istanbul. Nagulat ako. Mukhang nagsumikap siyang maunawaan ang kulturang Turkish. Pagkatapos kumain, nag-usap si Mahmut at Marco sa sala. Naghuhugas ako ng pinggan sa kusina at nakikinig. Nagtanong si Mahmut, Ginoong Marco, maging tapat ka. Kung magpakasal kayo ni Zera, paano kayo mabubuhay? Narinig ang boses ni Marco. Tutulungan ko si Zera na maging interpreter sa Pilipinas. Gagamitin ko ang sweldo ko para sa buhay namin at susuportahan ko ang karera ni Zera. Nagtanong ulit si Mahmut, paano kung namimiss ni Zera ang pamilya niya? Saglit na tumahimik si Marco pagkatapos ay sumagot. Pababalikin ko po siya sa Turkey ng madalas at magvi-video call po kami araw-araw. Mag-aral po ako ng mas maraming Turkish para makipag-usap sa inyo. Nang marinig ko ang sagot na iyon, bahagyang lumambot ang puso ko. Kahit papaano, seryoso siyang nag-iisip. Kinabukasan ng umaga, may nangyaring nakakagulat. Maaga akong nagising at naghahanda ng almusal sa kusina. Sa sandaling iyon, may narinig akong ingay sa sala. Maingat akong sumilip. Nakaupo si Marco sa sofa at nagsasalita mag-isa. Ano? Pumasok ako sa sala. Marco? Turkish ang sinabi niya. Magandang araw po, inay. May kailangan po ba akong tulungan? Nagpa-practice siya mag-isa. Sinilip ko si Marco mula sa siwang ng pinto. Umuulit-ulit siya sa parehong mga pangungusap. Ang accent ay hindi matatas, ngunit makikita na nagsisikap siya. Sa sandaling iyon, naantig ang puso ko. Seryoso ang lalaking ito. Nagsisikap siyang makamit ang pagtanggap ng aming pamilya. Habang nag-aalmusal, sinabi sa akin ni Marco, Inay, may kailangan po ba akong tulungan? Hindi matatas ang Tagalog niya, ngunit ngumiti ako. Ayos lang, salamat. Nang hapong iyon, may isa pang mas nakakagulat na nangyari. Inaayos ni Mahmut ang gripo sa bahay. Nasira iyon ilang buwan na ang nakalipas, ngunit hindi naayos dahil walang pera. Lumapit si Marco at nagtanong, Maaari po ba akong tumulong? Sa simula, tumanggi si Mahmut, ngunit nagpumilit si Marco. Pagkalipas ng 30 minuto, gumana na ang gripo. Nagpakita ng kasiyahan si Mahmut. Salamat, Marco! Ngumiti si Marco. Wala po iyon, tungkulin ko po. Nakikita ko iyon sa kusina. Ang lalaking ito ay hindi lang nagpapakita sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. May mas nakakaantig pang nangyari noong gabing iyon. Araw-araw umiinom ng gamot si Mahmut dahil sa diabetes, ngunit minsan ay nakakalimutan niya. Pagkatapos ng hapunan, nakalimutan ulit ni Mahmut ang gamot niya. Maingat na sinabi ni Marco, Tatay, oras na po para uminom ng gamot, hindi po ba? Nagulat si Mahmut at tiningnan si Marco. Paano mo nalaman? Sumagot si Marco. Nakita ko po kayong umiinom ng gamot kahapon. Mahalaga po ang kalusugan. Huwag po ninyong kalimutan. Lubos na naantig si Mahmut. Salamat. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Mahmut ng kami lang. Asawa ko, mukhang ayos si Marco. Seryoso at thoughtful. Tumango ako. Ganoon din ang pakiramdam ko. Hindi siya masamang tao. Ngunit hindi pa rin ako panatag. Mabait siya, pero napakalayo ng Pilipinas. Nanatili si Marco sa bahay namin ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, patuloy na nagdagdag ang maliliit na bagay. Isang araw, kailangan kong buhatin ang mabigat na sako ng bigas. Tumakbo si Marco at tinulungan ako. Isang araw, inayos niya ang sirang cabinet. Kada umaga, paggising ko, malinis na ang sala at tumutulong din siya maghugas ng pinggan. Hindi siya madaldal, ngunit nagpakita siya sa pamamagitan ng gawa. Pagkatapos ng 1 linggo, kailangan nang umalis ni Marco. Bago pumunta sa airport, tumayo si Marco sa harap namin ni Mahmut, yumukod ng malalim, at nagsalita, Tatay, Inay, salamat po sa 1 linggong ito. Mahal na mahal ko po si Zera, at pasisiyahin ko po siya habang buhay. Maniwala po kayo sa akin. Umiyak ako.
Tinapik ni Mamut ang balikat ni Marco. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming anak. Pag alis ni Marco, sinabi ni Mamut, asawa ko, pumayag na tayo. Mabait si Marco, pinunasan ko ang luha ko at tumango. Ngunit masakit pa rin ang aking puso dahil ipadadala ko ang aking anak sa malayong bansa. Pagkaraan ng ilang buwan, itinakda ang petsa ng kasal ni Zera at Marco. Magpapakasal sila pagkatapos magtapos ni Zera sa kolehiyo. Magkahalo ang emosyon ko. Gusto kong maging masaya ang aking anak, ngunit kasabay nito, nalulungkot ako na parang nawawala ang aking anak. Ang paghahanda sa kasal ay mas komplikado kaysa inakala. Iba ang kasal sa Pilipinas sa kasal sa Turkey. Nag-video call kami ng mga magulang ni Marco ng ilang beses. Ang nanay ni Marco ay isang mabait na tao. Sa pamamagitan ng translator, sinabi niya, Bienan, hanggat masaya ang mga bata, ayos na po. Pakiusap, alagaan niyo po kami. Ginawa ko rin ang lahat para sumagot. Kami rin po. Pakiusap, alagaan niyo rin po kami. Ngunit ang biyena na nakikita ko lang sa screen ay nagdulot ng kakaibang damdamin. Napaka-frustrating na hindi sila makilala ng harapan. Nagpasya kami na magkaroon ng simpleng kasal sa Ankara na imbitado lamang ang pamilya at malalapit na kamag-anak. Habang naghahanda, patuloy na bumibisita si Fatima. Ate, ayos lang ba talaga? Maaari mo pa ring baguhin ang isip mo. Umiling ako. Nagdesisyon na kami. Mabait si Marco. Bumuntong hininga si Fatima. Hindi lahat ng bagay ay mabuti dahil lang sa mabait ang tao. Napakalayo ng Pilipinas. Paano kung malungkot si Zera? Pareho ang alalahanin ko. Ngunit nagpasya akong respetuhin ang desisyon ng aking anak. Gabi bago ang kasal, kinausap ko si Zera ng kamilang dalawa. Pumasok ako sa kwarto ng anak ko at umupo kami sa kama. Zera, bukas, magiging asawa ka na ng ibang tao. Hinawakan ni Zera ang kamay ko. Inay, anak pa rin po ninyo ako. Hindi ko napigilan ang pagluha. Anak, pinangarap ko na noong bata ka pa, makakakilala ka ng mabuting tao at mabubuhay ng masaya. Ngunit nang dumating ang araw na iyon, masakit ang puso ko. Nagsimula ring umiyak si Zera. Inay, natatakot din po akong umalis sa inyo, ngunit gusto ko pong makasama si Marco. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Alam ko, anak. Alam ni inay. Gusto mong makasama ang taong mahal mo. Gusto lang ni inay na maging masaya ka. Nang gabing iyon, matagal kaming nagyakapan. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. Halos hindi ako natulog kagabi. Suot ni Zera ang puting wedding dress. Napakaganda niya. Ang munti kong anak ay naging napakagandang bride. Muling tumulo ang luha ko. Pagdating sa venue ng kasal, nagtipo ng mga kamag-anak. Nakasuot din ng suit si Marco at naghihintay. Nang makita niya si Zera, ngumiti siya ng husto. Nagsimula ang seremonya, binasbasan ng host ang dalawa at sumumpa. Nang ibigay ni Mamut ang kamay ng aming anak kay Marco, tinalikuran ko sila. Ayokong makita ng mga tao ang luha ko. Sa reception, binati ng mga bisita ang mag-asawa, ngunit may narinig din akong ibang boses. Pupunta talaga sa Pilipinas, ano? Kawawa naman si Aishe. Ipadala niya ang anak niya ng napakalayo. Gaano kaya kadala silang magkikita? Ang mga bulungan ay sumakit sa aking puso. Lumapit si Fatima at hinawakan ang kamay ko. Ate, ayos lang. Tumango ako, ngunit hindi ako ayos. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon si Zera at Marco sa Cappadocia. Babalik sila pagkaraan ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggong iyon, madalas akong nakatingin sa walang laman na kwarto ni Zera. Napakalungkot ng walang laman na kwarto. Sa lalong madaling panahon, magiging walang laman na ito habang buhay. Pagkatapos umalis si Zera patungo sa Pilipinas. Pagbalik ni Zera mula sa honeymoon, mukha siyang masaya. Ngunit alam kong malapit na ang pamamaalam. Pagkaraan ng 1 buwan, dumating ang araw ng pag-alis ni Zera at Marco patungong Pilipinas. Pumunta kami sa airport para ihatid sila. Kasama ko si Mahmut at Fatima. Sa departure lobby ng airport, nagpaalam kami sa huling pagkakataon. Niyakap ako ni Zera ng mahigpit. Inay, mahal ko po kayo. Magve-video call po ako ng madalas. Pinigilan ko ang luha ko. Sige anak, magpakasaya ka. Tumawag ka kaagad kung may problema. Niyakap din ni Mahmut ang aming anak. Sumikip ang lalamunan niya at hindi siya makapagsalita. Nagpaalam din si Zera kay Fatima, Tita, salamat po sa oras na ito. Naluluha rin si Fatima at niyakap siya. Magpakasaya ka. Zera, umuwi ka kaagad kung namimiss mo kami. Nagbigay galang si Marco sa amin. Tatay, inay, aalagaan ko po siya ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala. Tumango ako. Pakiusap.
ang aming anak. Sa wakas, pumasok si Zera at Marco sa departure lobby. Pagkatapos kumaway sa huling pagkakataon, nawala sila. Sa sandaling iyon, nanghina ang mga tuhod ko. Mamut, hindi ko kaya. Ayos lang asawa ko. Magiging maayos ang anak natin, ngunit hindi ako ayos. Sa pag-uwi, patuloy akong umiyak. Si Fatima ay nasa likod at tinatapik ang aking balikat. Ate, huwag kang umiyak. Makikita mo siya sa video call. Ngunit papalitan ba ng video call ang personal na pagkikita sa aking anak? Pag-uwi namin, napakatahimik ng bahay. Ang bahay na walang Zera ay pakiramdam na walang laman. Sa hapunan, malamig din ang hapagkainan. Hindi rin nagsasalita si Mamut. Nagkatinginan kami at bumuntong hininga lang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung anong ginagawa ng anak ko sa eroplano. Natatakot ba siya? Inaalagaan ba siya ni Marco ng mabuti? Patuloy ang pag-iisip. Kinabukasan ng umaga, nag-text si Zera. Inay, ligtas po akong nakarating sa Pilipinas. Huwag po kayong mag-alala. Ang maikling text ay nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan. Ngunit hindi nagbago ang katotohanan na wala ang aking anak. Pag-alis ni Zera, lubos na nagbago ang buhay namin. Tuwing Sabado ng gabi, nagvi-video call kami. Sa paghihintay sa oras na iyon, nalampasan ko ang 1 linggo. Nang unang video call, nang makita ko ang mukha ni Zera, umiyak ako. Ngumiti siya sa screen, ngunit umiyak ako. Inay, bakit ka umiiyak? Ayos lang ako. Ngunit hindi ko mapigilan ang luha ko. Namimiss kita. Nakatira si Zera sa isang maliit na apartment sa Maynila, kasama si Marco. Ipinakita niya sa akin ang bahay sa screen. Mukha itong malinis at komportable. Inay, ito ang kusina. Nagluluto rin ako ng lutuing Turkish para makakain kami. Talaga, opo. Gustong-gusto ni Marco. Bahagyang gumaan ang loob ko nang marinig ko iyon. Kahit papaano, kumakain ng maayos ang aking anak. Ngunit may pakiramdam ng kalungkutan sa mukha ng aking anak na nakikita ko sa screen. Ngumiti siya, ngunit iba ang tingin ng kanyang mga mata. Hindi ba siya nahihirapan, anak ko? Tumahimik si Zera pagkatapos ay sumagot. Minsan, nalulungkot po. Hindi po ako marami kaibigan. Mahirap pa rin po ang Tagalog. Pumunit ang puso ko sa sakit kung ganoon umuwi ka na. Ngunit umiling si Zera. Hindi po. Ayos lang. Masaya po ako kasama si Marco. Nagpatuloy ang video call ng halos 1 oras. Nakipag-usap din si Mamut sa aming anak. Ayos ba ang kalusugan mo? Malapit lang ba ang ospital? Opo. Malapit po. Kumusta ang pag-aaral? Nagpapatuloy po ako sa pag-aaral ng Tagalog at naghahanda para sa interpreter certification. Nagpakita ng kasiyahan si Mamut. Mahusay ka. Pagkatapos ng call, nakaupo ako ng matagal. Kahit nakita ko ang aking anak, lalo ko siyang namimiss. Napakalaki ng pagkakaiba nang makita sa screen at makita ng personal. Lumipas ang panahon, ang video call ay naging pang-araw-araw na buhay. Tuwing Sabado ng gabi, 7 p.m. Sa sandaling dumating ang oras na iyon, nakaupo ako sa harap ng cellphone at naghihintay. Hindi kailanman nawawala si Zera. Tumatawag siya. Minsan may cold si Zera. Sa screen namumula ang ilong niya at umuubo. Nawasak ang puso ko. Zera, pumunta ka ba sa ospital? Opo, inay. Umiinom ako ng gamot. Inaalagaan ka ba ni Marco ng mabuti? Opo. Siya ang nagbibigay sa akin ng pagkain. Wala akong magawa. Nakikita ko lang siya sa screen. Umiyak ako mag-isa ng gabing iyon. Napakahirap na hindi ko siya kasama kapag may sakit ang anak ko. May isa pa. Naghanap ng trabaho si Zera. Nag-interview siya sa isang translation company, ngunit hindi siya natanggap. Umiyak siya sa screen. Inay, kulang ba ako sa kakayahan? Hindi anak. Ginawa mo na ang lahat. Ngunit patuloy akong hindi natatanggap. Marahil dahil hindi Tagalog ang mother tongue ko. Gusto ko siyang aliwin, ngunit wala akong magawa. Hindi ko siya mayakap ng personal. Hindi ko siya matapik sa likod. Napakahirap na makita lang siya sa screen. Nagdurusa rin si Mamut. Pagkatapos ng video call, bumubuntong hininga siya. Nahihirapan ang anak natin at wala tayong magawa para tulungan siya. Pareho ang nararamdaman ko. Lumipas ang 1 taon. Unti-unting nasasanay si Zera sa buhay sa Pilipinas. Gumaling ang Tagalog niya. Nagkaroon din siya ng ilang kaibigan. Nagsimula siyang tumanggap ng maliliit na translation job at nag-iipon ng karanasan bilang freelancer. Ang aking anak na nakikita sa screen ay unti-unting sumisigla. Ngunit nakaramdam pa rin ako ng kawalan. Gusto ko siyang makita ng personal.
Isang araw nagmungkahi si Mamut. Asawa ko, pumunta tayo sa Pilipinas. Bisitahin natin siya. Nagulat ako. Pilipinas? Gusto kong makita si Zera at gusto ko ring makita ang pamilya ni Marco. Nag-alinlangan ako. Napakamahal ng airfare. Ang gasto sa hotel ay hindi rin mura. Sabi ni Mamut, huwag kang mag-alala sa pera. May savings ako. Ano pa bang iniisip mo para makita ang ating anak? Naantig ako. Gusto ring makita ni Mamut ang aming anak. Sinabi ko kay Zera na pinag-iisipan namin na pumunta sa Pilipinas. Nagliwanag ang mukha ni Zera sa screen. Talaga po? Inay, kailan po kayo pupunta? Hindi pa napagdesisyonan. Marami pa kaming kailangang ihanda. Kailangan po kayong pumunta, Inay. Namimiss ko po kayo. Ang boses ni Zera ay puno ng pananabik. Namimiss din kami ng aming anak. Ngunit ang pagpunta sa Pilipinas ay hindi ganoon kadaling desisyon. Kailangan kumuha ng visa. Kailangan maghanap ng taong magbabantay sa tindahan. Ang pinakamahalaga ay ang gastos. Kinausap ko si Fatima. Malaki ang gagastusin para pumunta sa Pilipinas. Alam ko, ngunit gusto ko pa ring makita ang aking anak. Bumuntong hininga si Fatima. Sa sitwasyon ninyo ate, hindi iyan madali. Hindi ba't nasira na naman ang sasakyan? Ang mga appliances sa bahay ay luma na rin. Alam ko ang aming sitwasyon, hindi kami mayaman. Ang 20 taong gulang na sasakyan ay madalas pa ring nagkakaproblema. Maingay ang ref. Ang washing machine ay hindi maayos mag-spin. Ang screen ng TV ay madalas kumikislap. Ngunit wala kaming pera para ayusin ang mga ito. Ang pagkumita lang para sa buhay ay napakahirap na. Ang pagpunta sa Pilipinas ay parang isang pangarap. Sa huli, sumuko ako. Sinabi ko kay Zera, pasensya na anak, hindi kami makakapunta. Ayos lang inay. Babalik na lang po ako sa Turkey balang araw. Ngunit alam ko na hindi madali para sa aking anak. Alam ko kung gaano kamahal ang airfare. Lumipas ang 2 taon. Nagpatuloy ang video call ngunit hindi pa rin kami nagkikita. Nakatayo na si Zera sa Pilipinas, kumikita bilang interpreter at masayang namumuhay kasama si Marco. Ngunit sobra ko siyang namimiss. Isang araw sinabi ni Zera, Inay, sa susunod na taon, makakabalik na po kami sa Turkey. Talaga? Opo. Maaari po kaming bigyan ng mahabang bakasyon ng kumpanya ni Marco. Napakasaya ko. Sa wakas, makikita ko na ulit ang aking anak. Ngunit parang napakatagal bago sumapit ang susunod na taon. Nang taglamig na iyon, may espesyal na balita si Zera. Inay, buntis po ako. Sa sandaling iyon, parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Buntis? Magiging nanay na ang anak ko. Talaga? Opo. Kinumpirma na sa ospital. 2 buwan na po. Umiyak ako at tumawa. Congratulations anak. Talagang congratulations. Masaya rin si Mamut sa tabi. Magkakaroon na tayo ng apo. Ngunit kasabay nito, nalungkot din ako. Hindi ko siya masasamahan sa pagbubuntis niya. Hindi rin ako makakasama sa panganganak niya. Zera, pasensya na hindi ako makakasama sa iyo. Ayos lang inay. Malaking tulong po ang nanay ni Marco. Biyenan ang mag-aalaga sa aking anak. Kahit na thankful, nalulungkot ako, dapat ako ang kasama ng aking anak. Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang balita na nanganak si Zera ng isang anak na babae. Sa pamamagitan ng video call, nakita ko ang aking apo sa unang pagkakataon. Isang maliit at cute na sanggol. Ang pangalan ay Suyan. Natutulog ng tahimik ang sanggol sa screen. Umiyak ako. Napakahirap na hindi ko man lang mahawakan ang aking apo. Masaya rin si Mamut. Napakaganda ng apo natin. Sabi ni Zera, Inay, babalik po kami sa Turkey ngayong taon. Ipakikita po namin sa inyo si Suyan. Tumango ako. Sige anak, hihintayin ka namin. Ngunit may pangamba sa aking puso. Makakabalik ba talaga sila? Taglagas na. 3 taon na si Zera. 1 taon na rin si Suyan. Nakikita ko pa rin si Suyan na naglalakad, ang boses niya habang natututong magsalita sa pamamagitan lang ng video call. Hindi ko siya mayakap ng personal. Napakasakit ng puso ko. Isang ordinaryong araw din iyon, nagtatrabaho ako sa tindahan. Ang lumang ref ay gumagawa pa rin ng maingay na ingay. Kumikislap ang screen ng TV. Ang sasakyan ay nasira ulit noong nakaraang linggo at dinala sa repair shop. Malaki ulit ang ginastos para ayusin. Bumuntong hininga si Mamut. Hanggang kailan pa natin gagamitin ang sasakyang ito? Magtiis muna tayo. Wala tayong pera para bumili ng bago. Mahirap pa rin ang buhay namin. Hindi kami makapagpadala ng pera kay Zera. Minsan, gusto ni Zera na padalhan kami ng pera, ngunit tinanggihan ko.
Gamitin ninyo na lang. Magkano bang gagastusin sa pagpapalaki ng bata? Ayos lang, inay. May savings po kami. Ngunit ayaw kong kumuha ng pera sa anak ko. May pride ako bilang magulang. Isang gabi nanonood kami ng TV ni Mamut. Habang nakatingin sa kumikislap na screen, sinabi ni Mamut, kailangan na ring palitan ito. Wala tayong pera. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Tumatawag si Zera. Karaniwan, video call ang ginagawa namin. Kakaiba na regular call lang. Hello, Zehra. Medyo nanginginig ang boses ng anak ko. Kumusta? Ayos lang. May sasabihin po ako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Mukhang may mahalagang sasabihin. Ano iyon? Sabihin mo na. Nag-atubili si Zera pagkatapos ay nagsalita. Pupunta kami sa Turkey ngayong linggo. Halos mahulog ang cellphone ko. Ano? Pupunta kayo sa Turkey? Opo. Surprise sana. Kung sasabihin ko ng maaga, masyado po kayong maghahanda. Umiyak ako. Talaga? Opo. Talaga po, sa makalawa na po ang dating. Sa makalawa? Masyadong biglaan, ngunit sobrang saya ko. Sa wakas, makikita ko na ulit ang aking anak at mayayakap ko na si Suya ng personal. Sinabi ko kay Mamut ang balita. Mamut, pupunta na si Zera. Ano? Nagulat din si Mamut. Talaga? Gaano katagal? 1 linggo. Nagliwanag ang mukha ni Mamut. Sa wakas, makikita na natin ang apo natin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagsimula akong maglinis ng bahay. Inayos ko ang kwarto ni Zera. Naglabas ako ng bagong kumot. Kailangan ko ring maghanda ng lugar para sa sanggol. Kinabukasan, pumunta ako sa palengke. Bumili ako ng mga sangkap na gusto ni Zera Lam, fruits. Naghanda rin ako ng snacks para sa sanggol. Kahit nagastos ako, ayos lang. Para sa aking anak at apo, tinawagan ko si Fatima. Pupunta na si Zera. Talaga? Sa makalawa at 1 linggo lang kami magkakasama. Masaya rin si Fatima. Ate, napakaganda niyan. Pupunta rin ako para makita ang pamangkin ko. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagdating. Mula sa umaga, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong kinukumpirma kung anong oras sila darating. Sabi ni Mamut, sunduin na lang namin sila sa airport. Ngunit sinabi ni Zera na magta-taxi na lang sila. Bandang 2 p.m., may narinig akong ingay sa labas ng pinto. Mabilis ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Zera, karga si Suyan. Sa tabi niya si Marco, hila ang mga baggage. Inay! Zera! Tumakbo ako at niyakap ang aking anak. 3 taon. Ang anak na nakikita ko lang sa screen ay niyakap ko ng personal. Tumulo ang luha ko. Namimiss na kita. Sobra. Umiyak din si Zera. Ako rin po, inay. Lumabas din si Mamut at niyakap ang aming anak. Anak, nahirapan ka. Pagkatapos, nakita ko si Suyan. Tinitingnan niya ako ng kuryosong mga mata. Inabot ko ang aking kamay. Ngumiti ang sanggol. Sa sandaling iyon, natunaw ang puso ko. Apo namin, lola mo yan. Lola! Kinuha ko si Suyan. Mainit at malambot. Iba ito kaysa sa makita sa video call. Nagbigay galang din si Marco. Tatay, inay, nakabalik na po ako. Nahirapan ka, Marco. Pumasok kami sa bahay. Tiningnan ni Zera ang bahay. Inay, ganoon pa rin po ang bahay, ano? Oo, ganoon pa rin. Ngunit may pait sa boses na iyon. Ang bahay ay luma pa rin, tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Ang mga furniture at appliances ay luma. Walang nagbago dahil wala kaming pera. Nagsimula akong maghanda ng hapunan. Gustong tumulong ni Zera, ngunit pinaupo ko siya. Dito ka lang, inay. Magpahinga ka. Habang nagluluto ako sa kusina, naririnig ko ang tawanan sa sala. Naglalaro si Mamut at Suyan. Ang masayang tunog na iyon ay ngayon ko lang narinig sa loob ng 3 taon. Sa hapunan, sinabi ni Zera, Inay, ang sarap po talaga ng luto ninyo. Namimiss ko po. Kumain ka pa ng marami. Masarap din kumain si Marco. Talaga pong ang luto ni Inay ang pinakamahusay. Pagkatapos kumain, umupo kami sa sala. Si Suyan ay nasa kandungan ni Mamut at naglalaro. Pagkatapos, maingat na nagsalita si Marco. Tatay, inay, may dahilan po talaga kung bakit kami pumunta. Tiningnan ko si Marco. Anong dahilan? Tumingin si Marco kay Zera. Tumango si Zera. Nagpatuloy si Marco. Nag-ipon po kami nitong mga nakaraang taon at tinulungan po kami ng nanay ko. Nanay mo? Ang biyenan ko? Tanong ko. Tinulungan ng biyenan ko? Opo. Sabi po ng nanay ko, kailangan magbahagi ng damdamin ng mga biyenan.
Hindi ko naintindihan. Anong ibig sabihin yan? Nagpatuloy si Marco. Kaya, naghanda po kami ng regalo para sa inyo. Regalo? Opo, darating po bukas. Bukas? Anong regalo? Ngunit ngumiti lang si Marco at hindi sumagot. Makikita niyo po bukas. Nagkuryoso ako, ngunit hindi na ako nagtanong. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, hindi makatulog. Anong regalo kaya iyon? Sa tabi ko, balisa ring gumagalaw si Mamut. Mamut, matulog ka na. Nagkuryoso din ako. Hindi ako makatulog. Sa huli, nagising kami hanggang umaga. Kinabukasan ng umaga, napakaaga kong nagising. 2 oras na mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi ako makatulog dahil sa pag-asa at kaba. Pumunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Tumingin ako sa labas ng bintana, isang ordinaryong umaga. Naghahanda ang mga tao para pumasok sa trabaho. Nag-aaral ang mga bata. Naisip ko na maghahanda rin ako ng almusal tulad ng karaniwan. Sa sandaling iyon, pumasok si Marco sa kusina. Magandang umaga, inay. Ang aga niyo po. Darating ba ang regalo ngayon? Anong oras? Bandang 10 a.m. po. Tiningnan ko ang orasan. 8 a.m. pa lang. Kailangan pang maghintay ng 2 oras. Bumangon din si Zera at pumunta sa sala. Niyakap niya ako. Magandang umaga, inay. Ayos po ba ang tulog ninyo? Oo. Matagal na akong hindi nakatulog ng ganito kaganda. Lumabas din si Mamut. Nag-almusal kaming magkasama. Habang kumakain, nagtanong si Mamut kay Marco. Hindi mo ba kami mabibigyan ng clue, Marco? Anong regalo? Ngumiti si Marco at umiling. Pasensya na po, mas maganda po kung makikita ninyo ng personal. Pagkatapos kumain, mabagal ang paglipas ng oras. 9 a.m., 9:30 a.m., patuloy kong tinitingnan ng orasan. Hindi rin mapakali si Mamut. Bandang 9:50 a.m., sinabi ni Marco, malapit na po. Sa sandaling iyon, may narinig akong ingay ng malaking sasakyan sa labas. Tumakbo ako sa bintana. Pagkakita ko sa labas, nanlaki ang mata ko. Isang malaking truck ang nakaparada sa harap ng bahay namin. Sa tabi nito may nakaparadang silver sedan bagong kotse. Kumikinang ang bagong kotse na nakaparada sa harap ng bahay namin. Hindi ako makapaniwala. Mamut, labas! Tingnan mo! Bilisan mo! Lumapit si Mamut. Nang makita niya ang nasa labas ng bintana, hindi niya maisara ang bibig niya. Ano iyon? Lumapit sina Zera at Marco sa amin. Sabi ni Marco, lumabas po tayo at tingnan. Nagmamadali kaming lumabas. Sa tabi ng kotse, nakatayo ang isang lalaki. Mukha siyang taga-dealership. Nagsalita si Marco sa Turkish sa lalaking iyon. Kinuha ng lalaki ang mga dokumento at ibinigay kay Marco. Lumapit si Marco sa amin at iniabot ang susi ng kotse kay Mamut. Tatay, ito po ang aming regalo. Nanginginig ang kamay ni Mamut habang kinuha niya ang susi. Ito ba ay sa amin? Opo, tatay. 20 taon na po kayong nagmamaneho ng lumang kotse. Oras na po para magmaneho ng bago. Umiyak ako. Lumapit ako sa kotse at hinawakan ang malamig na metal na ibabaw. Bagong kotse talaga. Hindi ito panaginip. Binuksan ni Mamut ang pinto at umupo sa loob. Amoy bagong kotse. Malinis ang seats, ang latest na dashboard. Lahat ay bago. Umiyak si Mamut. Salamat, Marco. Zera, maraming salamat. Ngunit sabi ni Marco, hindi pa po tapos. Ano pa? Itinuro ni Marco ang truck. Mayroon pa po sa truck. Binuksan ang pinto ng truck. Puno ito ng malalaking kahon. Nagsimulang magbaba ng kahon ang mga delivery man. 1, 2, 3. Ang bawat kahon ay may brand logo, refrigerator, washing machine, television, air conditioner. Hindi ako makapagsalita. Ano ang mga ito? Lumapit si Zera at hinawakan ang kamay ko. Inay, napakaluma na po ng mga appliances sa bahay. Gusto po naming tulungan kayong palitan ng bago. Umiling ako. Hindi. Napakamahal ng mga ito. Ngunit sabi ni Marco, Inay, pakiusap, tanggapin niyo po. Ito po ang aming damdamin. Nagsimulang magbaba ng kahon ang mga delivery man. Nakatayo lang ako at nanonood. Ganoon din si Mamut. Nagkatinginan kami. Ito ba ay totoo o panaginip? Mabilis kumilos ang mga technician. Una, inilabas ang lumang ref. Ang ref na kasama namin sa loob ng 20 taon. Maingay at hindi na maisara ng mahigpit ang freezer. Nagtanong ang technician, anong gagawin dito? Itapon na lang, sabi ko. Kakaibang pakiramdam nang sabihin ko iyon. Itatapon ko na ang kasama namin sa loob ng 20 taon. Inilagay ang bagong ref, isang malaki at malinis na silver ref.
Pagbukas ng pinto, nagliwanag ang LED light. Malawak ang ref at malaki rin ang freezer. Halos walang ingay. Paulit-ulit kong binuksan at isinara ang pinto ng ref. Nang isara ko ang bagong pinto ng ref, pakiramdam ko, isinara ko rin ang 20 taong naipong pangamba. Sumunod ang washing machine. Ang luma ay nanginginig ang buong banyo sa tuwing mag-spin. Napakalakas ng ingay. Inilagay ang bagong washing machine, tahimik at malinis. Sinubukan itong paandarin ng technician, halos walang marinig na ingay. Namangha si Mahamut, Diyos ko, ang tahimik. Pinalitan din ang TV. Ang luma ay kumikislap ang screen. Kalahati ng mga pindutan sa remote ay hindi na gumagana. Ang bagong TV ay nakasabit sa dingding ng sala. Mas malaki at malinaw ang picture quality. Binuksan ng technician ang power. Lumabas ang magandang image. Makulay. Huli, inilagay ang air conditioner. Wala kaming aircon. Ang tag-init ay inilalabas lang namin sa electric fan. Isang aircon ang inilagay sa sala at isa sa bedroom. Sabi ni Marco, makakapagpahinga na kayo ng malamig ngayong tag-init. Nang matapos ang lahat ng installation, tiningnan ko ang bahay. Lubos itong nagbago. Ang mga lumang bagay ay pinalitan ng bago. Puno ang bahay ng kumikinang na appliances. Umupo ako sa sahig at umiyak. Umiyak din si Mahmut sa tabi ko. Tumakbo si Zera at niyakap kami. Inay, bakit kayo umiiyak? Sinabi ko ng humihikbi. Sobra akong nagpapasalamat. Lumapit din si Marco. Tatay, inay, hindi lang po ito ang aming regalo. Pinunasan ko ang luha ko. Anong ibig sabihin mo? Malaking tulong po ang nanay ko. Sabi po ng nanay ko, kailangan magbahagi ng damdamin ang mga biyenan. Uminit ang puso ko. Ang biyenan na hindi ko pa nakikita, ginawa ito para sa amin. Nang hapong iyon, nag-video call ako sa biyenan ko. Lumabas sa screen ang nanay ni Marco. Sa pamamagitan ng translator, sinabi niya, Biyenan, natanggap niyo na po ba? Umiyak ako at sumagot, Maraming salamat po. Paanong nagawa ninyo ito? Tumawa ang nanay ni Marco. Ito po ang nararapat. Pamilya na po tayo. Karapat-dapat na tulungan ang isa't isa ang mga biyenan. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Kahit magkaiba ang wika, iisang aming damdamin. Ang nanay ni Marco sa kabilang screen ay lumuluha rin. Nang gabing iyon, nanood kami ng sine sa bagong TV. Ang malinaw na image ay nagpahamangha sa lahat. Pumapalakpak din si Suyan habang nakatingin sa screen. Nang gabi, nakahiga ako sa kama at sinabi ko kay Mamut, parang nananaginip ako. Ako rin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Naisip ko na hindi lang ang sala ang nagbago, kundi ang aking puso. Ang 20 taong naipong pangamba at pag-aalala ay tila naglaho. Wala na akong takot sa hinaharap. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. Ang nangyari kahapon ay parang panaginip pa rin. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang pinto ng bagong ref. Tahimik at malinis ang bagong ref. Ngumiti ako habang isinara ko ang pinto. Habang naghahanda ako ng almusal, may narinig akong ingay sa labas. Tumingin ako sa bintana. Ilang tita na kapitbahay ang nakatingin sa bagong kotse sa harap ng bahay namin. Narinig ko ang mga bulungan. Bagong kotse ba iyon ni Aishe? Diyos ko! Bagong-bago talaga. Magkano kaya iyon? Ang asawa ni Zera ang bumili. Napakabait ng manugang na Pilipino. Umatras ako mula sa bintana. Magkahalo ang pakiramdam ko. Nahihiya ngunit may pagmamalaki. Pumasok si Mahmut sa kusina. May tumitingin sa kotse sa labas. Alam ko, nakita ko. Huwag mo silang pansinin. Naiinggit lang sila. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Mahmut, subukan natin ang bagong kotse. Pumayag sina Zera at Marco. Sumakay kaming lahat sa kotse. Si Mahmut sa driver's seat, ako sa passenger seat. Sa likod, karga ni Zera si Suyan. Nakaupo si Marco sa tabi niya. Pinaandar ni Mahmut ang makina. Tahimik ang tunog ng makina. Iba sa 20 taong gulang na kotse. Walang vibration at walang kakaibang ingay. Ngumiti si Mahmut. Ang ganda talaga. Dahan-dahang gumalaw ang kotse. Nang umalis kami sa komunidad, nakatingin ang mga kapitbahay. May mga kumakaway, ngunit may mga nakatingin lang ng may inggit. Nagmaneho kami papunta sa bayan. Tahimik sa loob ng kotse. Komportable ang pagsakay. Patuloy na pumupuri si Mahmut. Iba talaga ito sa 20 daong gulang na kotse. Nagtanong si Zera sa likod, Tatay, masaya po ba kayo? Oo, sobra. Maraming salamat sa inyo anak. Nang dumaan kami sa sentro ng bayan, huminto kami sa traffic light.
Sa tabi namin may nakita akong kilalang tao, kaibigan ni Mamut. Binuksan niya ang bintana. Mamut, bumili ka ng bagong kotse? Ang ganda ah! Magkano? Ngumiti ng awkward si Mamut. Regalo ng manugang ko. Nagpakita ng pagkamangha ang mukha ng kaibigan niya. Manugang na Pilipino ah? Magaling! Naging berde ang ilaw. At umalis kami. Nagsalita si Mamut mag-isa. Mabilis kumalat ang tsismis. Ganoon din ang naisip ko. Walang sikreto sa maliit na komunidad. Nagmaneho kami sa labas ng bayan, naglibot. Ang tanawin sa labas ay dumadaan. Natulog si Suyan sa kotse. Sabi ni Zera, mukhang masaya si tatay. Lumingon ako. Oo, sobrang saya. Dahil sa inyo. Pagkaraan ng halos 1 oras, umuwi kami. Nang dumating kami sa bahay, naghihintay si Fatima. Pagbaba namin, tumakbo si Fatima. Ate, sa inyo ba talaga ang kotse na ito? Oo, regalo ni Zera at Marco. Umikot si Fatima sa kotse. Diyos ko, bagong-bago talaga. Napakagaling ng manugang na Pilipino. Pagpasok namin sa bahay, mas nagulat si Fatima. Pinalitan din ng ref, washing machine din, TV din, lahat pinalitan. Magalang na nagbigay galang si Marco. Magandang araw po, tita. Tiningnan ni Fatima si Marco. Marco, maraming salamat talaga. Salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko. Ito po ang nararapat. Umupo si Fatima sa sofa at nagsalita. Mapalad ka talaga. Ngumiti ako ngunit magkahalo ang pakiramdam ko. Si Fatima ang unang tumutol sa kasal ni Zera. Nang hapong iyon, nagsimulang dumating ang mga bisita. Mga tita na kapitbahay na nakarinig ng tsismis. Aishe, congrats sa bagong kotse. Salamat. Nagbago rin ang bahay. Bago lahat ng appliances. Ano? Opo. Regalo ng manugang ko. Namangha ang mga tita. Napakabait ng manugang na Pilipino. Nakakainggit. Ngunit iba ang reaksyon ng isang tita. Magkano iyon? Mayaman ba ang mga Pilipino? Nang marinig ko iyon, hindi ako naging komportable. Hindi dahil mayaman si Marco, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso kaya niya ginawa iyon. Nang umalis ang mga bisita, napagod ako. Napipressure ako sa tingin ng mga tao. Lumapit si Zera. Inay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba. Nainggit lang sila. Alam ko, pero hindi madali. Pagkaraan ng ilang araw, may mas nakakagulat pang nangyari. Nagtatrabaho ako sa tindahan nang may pumasok. Paglingon ko, nakita ko ang tita na pinakamahilig magchismis sa komunidad. Noong sinabi ni Zera na magpapakasal sa lalaking Pilipino, siya ang pinakamahilig mang-asar sa akin. Sinasabing baliw na nakilala ang lalaki sa internet at pumunta sa ibang bansa. Ngumiti ng awkward ang tita. Aishe, kumusta? Kumusta tita? Nag-atubili ang tita pagkatapos ay nagtanong. May kakilala ka bang mabait sa mga kaibigan ni Marco? Ano? Ang anak ko, nakatapos na sa kolehiyo, pero wala pang trabaho. Baka may pagkakataon sa Pilipinas. Nagulat ako. Ang taong pinakatumutol ilang taon na ang nakalipas ay interesado na ngayon sa Pilipinas. Hindi ko po alam, tita. Nagpatuloy ang tita. O kung mag-aaral ang anak ko ng Tagalog, makakakilala ba siya ng mabait na tao? Naramdaman ko ang pait at kagalakan. Hindi lahat ng Pilipino ay mabait, naisip ko. Tumango ang tita at umalis. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Mamut ang nangyari. Tumawa si Mamut. Lubos na nagbago ang ugali ng mga tao. Dahil talaga sa ating anak. Tumango ako. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Ang oras na ginugol namin kasama sina Zera, Marco at Suyan ay napakasaya. Nagkasama kaming kumain araw-araw, nag-usap, naglaro, kasama ang aming apo. Nagmaneho kami ng bagong kotse at naglakbay. Pumunta pa kami sa sikat na Pamukkale at Cappadocia ang paglalakbay na hindi ko man lang naisip gamit ang 20 taong gulang na kotse. Napakakomportable ng bagong kotse. Nasiyahan kami sa biyahe. Sa tabing dagat, gumawa kami ng sandcastle kasama si Suyan. Naglalakad sina Zera at Marco nang magkahawak kamay. Nakaupo kami ni Mamut sa bench at nanonood. Mamut, mukhang masaya ang anak natin. Oo, napakabuti na nakilala niya si Marco. Hindi ba't tumutol ka sa simula? Hinawakan ni Mamut ang kamay ko. Nagkamali ako. Napakabait ni Marco. Ganon din ang naisip ko. Si Marco ay hindi nagpapakita sa pamamagitan ng salita kundi sa gawa. Naging parte siya ng pamilya.
Nakuha niya ang puso namin sa pamamagitan ng respeto at pagiging thoughtful. Sa wakas, dumating na ang araw ng pag-alis ni Zera at Marco, napakaikli ng 1 linggo. Sa daan patungong airport, nakaupo ako sa likod ng bagong kotse at nakatingin sa labas ng bintana. Magkahalo ang pakiramdam ko, ang kalungkutan ng pagpapaalis sa aking anak. At ang pag-asa na magkikita ulit kami ay pinagsama. Pagdating sa airport, nagpaalam kami sa huling pagkakataon sa departure lobby. Niyakap ako ng mahigpit ni Zera. Inay, mahal ko po kayo. Mahal din kita anak, magpakasaya ka. Niyakap ko rin si Suyan. Apo namin, huwag mong kalimutan si Lola. Hinalikan ako ni Suyan sa pisngi. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha ko. Nagbigay galang din si Marco. Tatay, inay, babalik po kami ulit. Tinapik ni Mahmut ang balikat ni Marco. Salamat Marco, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming anak. Sige anak, gamitin mo ng mabuti ang bagong kotse, pati ang mga appliances. Opo inay, dahil sa inyo nagbago ang buhay namin. Pumasok si Zera, Marco at Suyan sa departure lobby. Pagkatapos kumaway sa huling pagkakataon, nawala sila. Ngayon, hindi ako nag-breakdown tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Kahit malungkot, may pag-asa ako. Naniniwala ako na magkikita ulit kami. Sa pag-uwi, sinabi ni Mahmut, asawa ko, pumunta tayo sa Pamukkale. Tingnan natin. Talaga? Oo, may bago na tayong kotse at gusto ko ring makita ang lugar na pinuntahan ng ating anak. Ngumiti ako. Ang una naming paglalakbay na pinlano sa loob ng 20 taon. Pag-uwi namin, tiningnan ko ang sala. Bagong TV, bagong sofa, malinis na sahig. Lahat nagbago. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang pinto ng ref. Tahimik at malinis ang bagong ref. Nang isara ko ang pinto, naisip ko na hindi lang ang sala ang nagbago, kundi ang aking puso. Ang 20 taong naipong pangamba at pag-aalala ay naglaho. Wala na akong takot sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang araw dumating si Fatima. Ate, napag-isipan mo na ba? Ang pagtutol ko sa kasal ni Zera? Nagkamali ako. Tiningnan ko si Fatima. Nagpatuloy si Fatima. Napakabait talaga ni Marco. Hindi niya pinakita sa salita, kundi sa gawa. Nakakilala talaga ng mabuting tao si Zera. Ganoon din ang naisip ko at napakapala din ni Zera na magkaroon ng ganitong kabait na manugang. Salamat, Fatima. Nang gabing iyon, nagmaneho kami ni Mahmut ng bagong kotse. Magandang sunset ang tanawin. Sabi ni Mahmut, asawa ko, napakagaling nating magulang. Nag-aalala tayo sa simula, ngunit ngayon mukhang matalino ang desisyon ni Zera. Tumango ako. Nag-park kami at pinanood ang sunset. Hinawakan ni Mahmut ang kamay ko. Mabubuhay tayo ng masaya simula ngayon. Oo. Pagkaraan ng ilang buwan, nag-video call si Zera. Lumabas sa screen si Zera. Inay, may magandang balita po ako. Babalik po kami sa Turkey sa susunod na tag-init. At this time, kasama na po ang mga magulang ni Marco. Talaga? Opo, gusto po nilang makilala kayo. Napakasaya ko. Sa wakas, makikilala ko na ang aking mga biyenan. Ang mga taong nakita ko lang sa screen ay makikita ko na ng personal. Zera, may isa pa po. Buntis po ako ulit. Bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Opo, lalaki po ngayon. Congratulations anak. Talagang congratulations. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, sinabi ko kay Mahmut ang balita. Masaya rin si Mahmut. Magkakaroon ulit kami ng apo. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Naalala ko ang gabing umuulan, ang takot ng masira ang sasakyan. Ang pangamba ng sinabi ni Zera na magpapakasal sa lalaking Pilipino. Ang pagtutol ng lahat sa family meeting, ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ang bagong kotse ay nakaparada sa harap ng bahay. Ang mga bagong appliances ay puno sa bahay. Ang pinakamahalaga, masaya ang aking anak. Masaya rin kami. Ang pag-aaral ng Tagalog ni Zera ay hindi lang libangan, kundi naging tulay na nag-ugnay sa pamilya. Si Marco ay naging parte ng pamilya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang damdamin ng mga biyenan ay nagpabago sa aming buhay. Ang regalo ay hindi material, kundi respeto. Ang pinakamalaking surprise ay ang biyenan ang unang nag-abot ng kamay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay nakasabit sa langit. Ngumiti ako at isinara ang aking mga mata. Inaasam kong tag-init sa susunod na taon ang makasamang biyenan at ang aking mga apo ang maglakbay sa bagong kotse.
Ang pagpapadala sa aking anak sa malayong bansa, ang damdamin ng biyenan ang nagpabago sa aming pamilya. Ang 20 taong gulang na sirang kotse ay naging bagong susi ng kotse noong gabing iyon. Ang sandali ng pagsasara ng lumang ref ay ang sandali na isinara ko rin ang aking pangamba. Ang pang-iinis ng mga kapitbahay ay naging inggit sa loob ng isang araw. Ngayon, sigurado ako na tama ang aming desisyon. Sina Zera at Marco, at ang aming darating na apo lahat ay biyaya. Salamat.